Congress dinedma ng Senado, tuluyan ng napahiya. Wala, hindi na talagang supalpal ang Congress ngayon. Iyak tawa si Franz Castro. So kahapon nga po ay etong mga congressman ay nagdeklara or pumirma na sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. At kinahapunan naman or kinagabihan ay kaagad naman dinedma ng Senado. Oo, at napahiya nga itong 215 na pumirma sa impeachment laban kay BP Sara Duterte. Pero ito mga kabanateros, mga kabiyaya, ang ganda rin po nung nangyaring ito. Dahil dito natin nalaman na ultimo yung tiga Davao na congressman ay Judas din pala. Dito natin nalaman kung sino talaga yung mga Judas sa hanay ng mga Duterte or sa mga congressman. Dito natin nakita ang kanilang talagang totoong kulay, totoong anyo, at totoong pag-uugali ng mga congressman. Na di umano ay kaya lang naman sila napapirma dahil nga sa pondo. Kasi alam naman natin ng Administrasyong Marcos at ang panakot ni Martin Romualdez ay yun sa mga naririnig ho natin, ang panakot nila sa mga congressman para sundin sila ay yung pondo. Dahil ayaw din ng mga congressman na mawalan sila ng pondo sa kanilang mga distrito. Kagaya lang naman yan ang ginawa nila kay BP Sara. Tinanggalan nila ng pondo. So kung si BP Sara nga ginipit nila sa pondo, paano pa kaya yung mga Congress? Paano pa kaya yung mga congressman? Dito hindi ko naman kinakampihan yung mga congressman. Alam niya na solid Duterte tayo. Pero yun kasi yung mga nasasagap nating balita at naririnig sa iba't ibang social media platform na yun nga yung isa sa mga panakot ng nitong House Speaker Martin Romualdez dyan sa mga congressman. Kasi kung magtataka ka, hindi mo talaga kayang pasunurin ang 215 na congressman kung wala naman yun talagang kapalit. Oo, dahil alam naman natin bakit. Good performance ba si Tambaluslos? Hindi naman maganda ang performance sa pagiging House Speaker ni Martin Romualdez. Yun nga lang, bida-bida, oo, pwede pa. Yun nga lang, pagiging bida-bida, pwede pa. Pero yung tinatawag na napaka-historical ng historical sa kalokohan si Martin Romualdez. Kasi yung mga trabaho na dapat gawin ni Marcos Jr., siya na yung gumagawa. Oo, kaya talagang historical. Talagang first time in history sa Pilipinas na isang House Speaker, isang congressman ay umaastang isang presidente. At pag-usapan din natin itong sinabi ni Pimentel at etong pag-amin ni Pulong Duterte na kapag na-impeach si BP Sara Duterte ay si Pulong Duterte ang tatakbong presidente. Ay grabe to alam nyo, sa totoo lang yung binabasa ko kanina, yung pahayag nito ni Pulong Duterte talagang kahit di naman sinong kapatid mararamdaman at magagalit din talaga. Biruin mo ba naman, wala namang ginawang masama si BP Sara Duterte. Napakaganda ng performance niya doon pa lang sa pagiging DepEd Secretary hanggang sa umalis siya hanggang ngayon na isa na siyang kumalas na siya bilang Secretary ng DepEd. Hanggang ngayon maganda pa rin po yung performance ni BP Sara Duterte. At nakikita naman natin yan. Yun nga lang, ang kinapangit lang dito ay nabawasan sila ng pondo at nabawasan din sila ng pangtulong sa mga kababayan natin. Katulad lang niyang burial at medical assistant ng Office of the Vice President ay talagang hindi na nila ngayon naibibigay dahil nga kulang na sa pondo.
Alam naman natin kung gaano, kung gaano, ba't napipindot ko yung tawa? No, automatic ko na. Alam naman natin kung, diba, na ginipit ng Congress at ng Senado ang hinihinging budget ng Office of the Vice President na 2 billion para sa ating mga kababayan. Kaya nga itong impeachment na to, kanina nga, alam ko naman na maraming kinabahan, no? Maraming kinabahan dahil akala nila pagbibigyan ng Senado itong Congress, itong House of Representatives, itong TRICOM o kaya Crocodile Com. Akala nila pagbibigyan at kaagad ito yung pag-uusapan natin na talagang tinabla na or tablado ang itong Congress sa Senate. Pero may hinala ako dito. Alam niyo kung ano hinala ko? Parang pinagsasabong ang Congress tsaka Senate. Kasi isipin nyo, minadali ng Congress ang impeach kay BP Sara Duterte, tapos pagdating sa Congress, winalis. Itinapon lang na parang basura. Gago! Grabe pa naman yung tawa kanina ni Franz Castro. Abot langit na yung ngiti ni Franz Castro. Mapapakembot na sana si Raul Manuel. At mapapalundag na sana si Brosas. Kaso ang nangyari, napuspon. Hindi natuloy yung kahayupan na pinaplano nila. Pero saludo, palakpakan natin ng Senate. Pero hindi natin alam, baka mamaya biglang ito ay isa lamang propaganda na naman. Isa na naman nitong drama. Kaya medyo alert ho tayo. Mahirap na magtiwala sa panahon ngayon. Kadalasan kasi sinasabi nilang hindi kahit na ginagawa naman nila. Kagaya ni Marcos Jr. Sinabi na natutol itong si Marcos Jr. sa impeachment, pero itinuloy pa rin ng Congress. So lumalabas doon na walang respeto ang Congress sa presidente. Buti pa tong Senado sumunod kay Marcos. So yun naman talaga dapat ang gawin, yung sumunod ka sa leader, lalo't alam mo naman tama yun. Diba? Kagaya ng INC na Iglesia ni Cristo, yun yung ginawa nilang basehan, kaya sila nagrally. Yung kautusan ni Marcos Jr. Pero ano kayang feeling ni Franz Castro, no? Masaya pa kaya siya ngayon sa likod ng nangyari na napuspon yung impeachment? Pero eto hindi rin na baka mamaya talagang palabas lang nila to para talagang palabas lang nila kasi hindi naman siguro sila mga tanga Diba? Hindi naman siguro sila mga tanga na alam naman nila siguro na hindi pipirmahan ng ng Senate yan. Diba? Alam naman nila siguro yun. So siguro baka ito ay isang diversional tactic para may kahit papano may umugong na naman na issue ang Congress. Kasi isipin ho natin kada may mga nabubunyag na sikreto or pagnanakaw sa kaban ng bayan diyan sa gobyerno, kaagad silang gumagawa sila agad ng kababalaghan. Gumagawa sila ng drama para hindi mapansin ng taong bayan yung kabulastugan na yun. So eto nga panoorin ho natin tong dineklara nito. Senate without Truckling impeachment complaint versus BP Sara Duterte. Panoorin ho natin itong video na to. Majority Leader. Mr. President, before we adjourn, may I remind our colleagues that there is a standing resolution number 21, entitled Resolution Authorizing All Regular Standing Committees, Oversight Committees, and Special Committees of the Senate
to conduct meetings, and consultations during every recess of the Senate to have continuity in the process of passing pending proposed legislations and to conduct investigations on issues of national interest to aid in crafting relevant legislation. At this juncture, Mr. President, I move that we adjourn the session until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. So move, Mr. President. There is a motion. Si Subiri, bida-bida talaga. Bida-bida talaga eh. Win. Inutusan niya pa yung Senate President. Go move, go move. Pero okay naman yun. Kaso parang OA lang. Is there any objection? Sino daw ang mag-object? Nag-aantay ang pinakabutihing Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. Ano daw? Sino mag-object? Mag-object? Objection, yan There being none, session is adjourned until 3 o'clock in the afternoon of Monday, June 2, 2025. Thank you, Mr. President. Thank you to our staff and Senate employees. Mabuhay ang Senado. Patay. Ano kaya ang nararamdaman ng mga NPA? Gago! Ano kaya sa kanilang pakiramdam na mapahiya sila ng triple sa Senado? Kawawa naman si Kawawa naman yung tawag dito. Kawawa naman yung mga torongges man. So dito may post si Sir Jason sa tingnan nga natin itong post si Sir Jason sa dito about sa mga Congress. Ay ito pala yung mga pumirma ata. Prosecutors in the trial of impeachment again Vice President Sara Duterte. Sinalat ko, sinalat. Or parang sinala ganun. Ko yung mga batos na abogado ng Davao na maaaring mag-volunteer bilang abogado ni Vice President Inday Sara sa impeachment trial. So ito yung mga tawag dito yung magiging attorney ni VP Sara Duterte. Ano naman tong mga nandito? So ito yung mga pumirma. Okay. Kasama dito si Luis Tro. Ito bali-balita ko yung asawa ni Representative Luis Tro ay wanted daw ito eh. Hindi ko lang alam kung saan pero yan na natin. Nasa Congress eh. Si Franz Castro nga convicted nasa Congress eh. Ito yung mga pumirma Yan si Acop. Yan sa Antipolo. Tandaan nyo na. Si Ramon Gutierrez. Siyempre nandyan si Joel Chua. At ito yung Ako Bicol Party List na si Bungalon. Nandito rin si Loreto Atcharon. Sino pa? Ito si Marcelino Libanan. House Minority Leader. Sa ito Oriental Mindoro First District Arnan Panaligan yan. Si Iya Bel Zamora from San Juan City. Nandito rin si Rep Lawrence Defensor at si Jonathan Flores. Yung tanong, magkano? Ay, sorry. Ang tanong dito, magkano kaya? At ito naman ang post ni, may na tayo sa ibang video. Ito na yung post ni Tio Moreno, sinong stress? Hindi pala stress si VP Sara eh. Namimili ng bulaklak pala.
Oh, pangiti-ngiti pa. Ini-impeach na nung mga makakaliwa, nakangiti pa. Ganyang kalupit. O samantalang mapunta naman tayo dito sa video ni Senator Pimentel. Ito ang kanyang sinabi. Impeachment ni VP Sara Duterte priority ng Senado pero hindi pwedeng masyadong atat. Gago! So ibig sabihin may plano ka din. Aba, wag kang ganyan, Pimentel. Baka mawalan ka ng boto. Yung mga congressman na pumirma sa impeachment kay VP Sara Duterte, tsambahan na lang manalo yun. Wag lang talaga mandaya sila. Bilangin nyo na lang kung June 2 plus 10 days, ano na yun? August na siguro yun, di ba? Yes, last lang siya. Meron kaming June 30, 12 noon kami. Yes, so hindi pa usual, sir, na wala man lang nag-raise na isang sa senator na at may pinag-uusapan na mag-adjourn na tayo, walang man lang nag-raise na pero sa floor. Hindi pa usual yun, o may talagang kasunduan. Si Senate Secretary mag-i-inform pa yan sa amin, siyempre hindi naman na nakatanggap, di ba? Di ba sa communication from the ganong-ganon, dapat rin-report. Pero since without the fact na wala nga report na nangyaring ganon, wala man lang isang na-curious sa communication. Meron naman talagang time lag sa mga kilos dito, di ba? May time lag. When you receive it, alam takbo ka agad to report it. May time lag talaga. Pero sir, pwedeng isingit lang sa agenda. Yung kahit kanina lang siya receive, pwedeng isingit. Pero judgment call na yun ang leadership ng Senado. So, it's only the SP or the Senate Secretary who can give us the sequence of events. Pero sa akin, hindi unusual. May time lang. When you receive something, hindi ka naman tatakbo immediately sa plenary to report na I received something. Gagawa ka pa ng mga formal dyan. Sir, what's the sentiment po, the prevailing sentiment among senators with respect to the fact that sinabit to last day ng session and a few hours before? Hindi naman pinag-usapan. Pero sir, signal ba yun na hindi priority? Hindi, priority ang impeachment, pero syempre you cannot make it parang masyado, you cannot appear to be too excited. You're a court. Hindi, totoo naman, priority ng Senado ang impeachment. Pero yung tama nga yung sinasabi dito ni Pimentel na hindi dapat ganun na minamadali. Ano yan pinag-aaralan yan. Ayun yung pinagkaiba dyan sa Congress at sa Senate. Tsaka wala talagang kahit pag-aralan mo ng mga 1,000 beses, magkaluwa-luwa na yung mata ni Franz Castro. Mapanot na si Franz Castro. Talagang wala naman talagang nakikitang dahilan para i-impeach si VP Sara Duterte. O kanina sa SMNI, pag-usapan namin yung mga dahilan bakit i-impeach si VP Sara. Unang-una, yung isa sa nakakabuang doon na dahilan, yung sobre nung dating sekretary ng office ng DepEd na di umano binigyan daw siya ng pera ng mga Duterte. Alam nyo, so pag ang dami-dami yung pwedeng ikapanira or ipangsira sa mga Duterte, pera pa talaga. Yan dyan mismong kilalang-kilala ang mga Duterte na hindi sila mukhang pera. Tapos kayo yan nang gagamitin nyo. Yung tuloy, supalpal kayo. Tapos yung threat, diba? Yung threat daw di umano kay Marcos. Ang bababaw, sobrang ang bababaw lahat ng mga dahilan para i-impeach si VP Sara Duterte. Meron pa nga doon yung about sa paggastos daw ng pera. Parang hindi daw ino-audit o parang hindi daw anong tawag doon, nakalimutan ko yung tawag doon, pero kung bubusisiin nyo maigi, mas karapat dapat ipataw sa sa House of sa Office of the President. Dahil alam naman ho natin na na sila nga hindi nga nila pinapakita kung paano nila ginagastos yung mga pera nila dyan. Yung mga pondo nila na bilyon-bilyon ng pinaglalaanan, di ba? So dito naman tayo, may video pala rito, sagot ni VP Sara
sa about dito sa impeachment na to, panoorin ho natin. Eksklusibo namang nagbigay ng pahayag sa News 5 ang na-impeach na si Vice President Sara Duterte. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent na si Bril Montalvo. Bril, anong reaksyon ni VP Sara matapos siyang i-impeach ng Kamara? Cheryl, nakausap ko nga kanina si Vice President Sara Duterte habang gumugulong ang sesyon ng Kamara sa pagpapatalsik sa kanya. Naging maayos naman ang aming usapan pero naging matipid ang kanyang reaksyon hinggil sa pag-impeach sa kanya ng mayorya ng mambabatas. Sa eksklusibo kong panayam kay Vice President Sara Duterte, gusto raw muna niyang mabasa ang official statement ng House of Representatives kaugnay ng kanyang impeachment bago maglabas ng pahayag. Mahirap mag-react kung hindi natin nababasa kung ano yung official statement nila. Baka masobrahan o magkulang yung reaction. So kailangan natin natin. Yan, yun dapat. Hindi yung anak ng teting si Marcos nag-react tapos ang layo nung nireact niya. Gago! Yung dapat antayin at papakinggan ng maayos bago mag-react kasi mahirap nga naman magdagdag at magbawas. Diba? Yun dapat ang yun dapat yung sinasuggest nung mga sekretary ni Marcos sa kanya. Katulad nung sinabi niyang sinungaling si PRRD, gaa siya ng gaa, bay ka man pinag-uusapan. Diba? Ganito kalupit ang mga Duterte. Yun, nag-aapiran na sila, oh. Happy na, oh. So, kala mo yung tipong nanalo sa pagiging presidente si Romualdez. Todo tawa pa yung kalbo. Sino tong kalbo na to? Gago! Ano tong tuwa, yan, diba? Tong tuwa. Yung ngiti, itong kalbo na yung katabi ni Boy Panga. Di ba? Tungtuwa. Akala mo talaga nanalo ni. Sa huling sesyon ng Kamara ngayong araw, 250 na kongresista ang Si Franz Castro, may papalakpak pa dyan, Franz Castro, nandito rin pala si nandito din si Kimbo. Yan, nagsama-sama yung mga ulupong. Nagsama-sama yung mga buhaya, Buti hindi sila nagkagatan dyan, no? Gago! Buti hindi nagkagatan tong mga to. Paglapit ni Castro, tignan niyo. Pirma para tuluyan ang impeach. Kamay-kamay sila ni Speaker. Tuwang-tuwa si Castro, nakamay siya ng crush niya. Gago! Di ba? Si VP Sara. Naka-violet ka pa. Sakto yan, rekta burol mo. Ay, sorry. Isa sa mga basihan ay ang maling paggastos umano ng confidential funds sa Office of the Vice President at sa Department of Education. Dismayado at galit naman ang kapatid ni VP Sara na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte sa aniyay desperado at may bahid politikang pagpapatalsik sa bise. Kahit naman din sino, anak ng teting, kapatid mo, wala namang ginagawang masama, ipapa-impeach. Ang paggalaw ng mga mambabatas para makakuha ng sapat na pirma sa pangunguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin ay isang uri ng political persecution. Nagkakamali raw ang Marcos administration kung tingin nilang walang kapalit ang gawa-gawang impeachment. Itinaga pa sa bato ni Congressman Paulo na hindi papabor sa administrasyon ng aniyay pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito. Sobrang totoo ito, itong sinabi ni Congressman Pulong Duterte, no? Na talagang akala siguro ng iba dyan na porket nagawa na nila, porket sila yung nasa posisyon, wala nang magiging balik sa kanila. Lahat yan, babalik yan. Promise, pag natapos ang itong termino ni Marcos Jr., lahat yan. Doon pa lang sa Alitagtag, Batangas na pinakamalaking huli daw ng pulburon Doon pa lang doon pa lang mamubulubi na sila. Doon yun isa rin yun baka nga magulat tayo no? Baka magulat tayo na balang araw yung hindi natin inaasahang drug lord yun pala ang drug lord.
Kaya pala hindi mapuksa-puksa dito sa Pilipinas. Lahat naman yan babalik. Kagaya nung sinabi ko nga sa live ng SMNI na sa Banateros, no, na yung unang mga tumarantado at nanggago sa mga Pilipino dito sa Pilipinas ay unti-unti nang siningil, no, siningil ng tadhana or siningil ng panahon. Hindi man si BP Sara ang gaganti, maraming pwedeng gumanti. Una-una yung itaas. Siyempre, ikaw ba naman, inalay niya nga yung buhay niya para sa mga taong ito, tapos ikaw naman wawalang yain mo lang. Papahirapan mo, hindi pwede sa kanya yun. Talagang mangangamote ka. Kaya itong sinasabi ni Senator Pulong Duterte talagang pabor talaga, tamang-tama talaga. Pero pinabulaanan ni Garin ang sinabi ni Pulong. Malisyoso raw ito. Hamon niya, lumantad ang nagbigay ng impormasyon kay Pulong na siya ang nagmaniobra sa pirmahan ng impeachment. Nag-post din si Davao City Mayor Basit Duterte at sinabing naging agresibo ang aniyay mga hayop. Grabe oh, talagang anong tawag dito? Talagang minention. Yan ang mga Duterte. Diba? Hindi yung katulad ni Marcos, nagtatago sa likod ni Romualdez. Diba? Si Romualdez nagtatago sa likod ng mga congressman. Si Romualdez nagtatago sa likod ng mga NPA. Yung may mga Duterte, wala. Basic lang. Diba? Basic na basic ang galawan at talagang alam mong may mga talagang tining. Tining is parang hindi yung tining is talagang alam mo yung mga taong may mga tining or may mga matitining talagang delikado yan. Mababait yan o sa mababait pero pag nagalit yari ka. Tinagpa niya ang mga pangalan ni House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. Malungkot naman at hindi makapaniwala ang mga Davaoenyo sa nangyari sa buhay politika ng kanilang dating alkalde na si VP Sara. Narito ang kanilang pahayag. TV5, yari kayo. Bakit nyo pinalabas to? Mapapagalitan kayo. Ba't nyo in-interview yun? Bakit nyo binalita sa TV yun? Dapat magmukhang masama lagi ang mga Duterte sa mga Pilipino. Ganun ang gusto kasi ng mga anti-Duterte. TV5, baka mawala nga yung prangkisa ba? Buol ganit ko, ma'am. Nalungkot talaga ako. Hindi ako makapaniwala lalo't wala namang kasalanan sa Inday Sara. Bakit pa nila in-impeach? Laban lang. Bahala ka dyan. Ayoko na sa'yo. Samantalang, mapunta naman tayo dito. Saan na yun? Pupunta naman tayo dito sa komento ng Iglesia ni Cristo mapatungkol dito sa impeachment kay BP Sara Duterte. So, eto po, panoorin natin. Kaya ang sabi ng iba, hindi, sinulong nyo lang kasi natatakot kayo na baka ang sumunod na presidente ay si BP Inday. Yun. Totoo naman. At kung ano-ano ang mga ginawa nyo ngayon, baka anihin nyo pagdating ng panahon. Di ba? Yan ang sabi ng iba. Hindi naman sa... Ito'y haka-haka lang at... Kuro-kuro. Kuro-kuro. Kung hindi makatakbo si Bibintay, nandiyan pa si Pulong, nandiyan pa si Baste. May ibang tatakbo. May ibang tatakbo rin. Siguro dahil yung Duterte, paano mo, alam nyo, sakaling talagang magbukang kawawa, si BP Inday dito, baka may makakatulong pa ito doon sa papalit sa kanya. Susunod malaman kaya parang hindi alamin muna natin ano nga ba nangyari dyan sa Kamara, ha? At bakit biglang, di ba? Alam mo, mukhang hindi naman masabing biglaan no? Na ikinagulat ng iba. Dahil parang okay naman yung mga suot nila. Hindi, ang sabi niya, inaasahan na raw nila talaga. Oo nga. Planchado naman yung mga suot. Hindi naman gusot-gusot na minadali lang na pumunta doon. Mga sir, kasi yan ganito masyado na silang natataranta
kung anong paliwanag ang gagawin nila sa mga Pilipino, gawa ho nung BICAM report. Doon talaga sila nabisto ng gusto at talagang hindi sila makapaniwala na mabibisto sila at ang mangyayari talagang nasupalpal sila ng taong bayan. Kaya talagang ginawa nila yan. No, kasi dalawa lang yan Pwedeng totoo nga na gustong ipa-impeach si VP Sara Duterte ng Congress. Pwede ring ito ay propaganda lamang para magkaroon ng issue or manakot. No, at alam naman nila kasi na hindi papayagan ng Senado to. At pwede rin na baka ito ay palabas lamang ni Marcos para masabi niya lang sa mga NPA na mga kakampi niya na talagang tinatrabaho niya rin si VP Sara Duterte. Pwedeng ganun. Pwedeng ganun yung mangyari doon Oo, hindi humalabong hindi ganun yung mangyari doon. Talagang pwedeng mangyari yun. So tuloy natin. Tingnan natin ang kwento ni Vic Sumintak sa naging impeachment na yan. Vic, kwento mo nga, anong nangyari talaga? Ito, Nelson at Sir Benny, binigyan na kami ng photocopy ng transmittal ng impeachment, article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Na ito ay galing mismo kay Secretary General Reginald Velasco. Doon sa kanyang memorandum, ang nandito ay memorandum for the Honorable Speaker, subject impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, respectfully transmitting herewith the attached original copy of the impeachment complaint of Vice President Sara Duterte, filed at least one-third, more than one-third ito, Nelson at Benny, dahil doon sa endorsement na ginawa sa plenary ay umabot sa 215 na mga kongresista ang lumagda at nag-endorso. So ito ay automatic na pinadala na sa Senado ang Office of the Secretary General. Yung ikaapat na kamayan na si Bungalon dun, Saka yung isang congressman, nakita nyo. Kamayan na sila, muntanga lang. Impeachment ang siyang nag-materialize na naipadala sa Senado dahil yung naunang tatlong impeachment, December 2, December 4, and December 20, na isinampa ng mga kabayan bloc at mga civil society group ay ipinadala na sa archive ngayon. Dahil hindi na ito matatalakay dahil walang one-third support, ito ay dapat na dumaan pa sa Committee on Rules at saka sa Committee on Justice. Pero huling araw na ito ng sesyon, so wala ng oras, in-archive na. Dahil kung babalik man ang sesyon, by June 2, ay para sa opisyal na pagsasara na ng 19th Congress, yung tinatawag na adjournment sine J. So itong article of impeachment, yung ikaapat na permado ng 215, ay bahala na ang Senado. Dahil sila ay ministerial duty nila na mag-convene as impeachment court. Ang tanong kanina ay may panahon pa ba ang Senado? Dahil ngayong buwan ng Pebrero ay papasok na yung campaign period para sa 12 bakanting posisyon sa Senado. Sabi ng mga legal expert dito sa Kamara, pero wag tayo rin magpakasiguro sa Senado baka mamaya palabas lang din to. Alalahanin natin 3 lang po ang kakampi natin dun. 24 ang kailangan na 24 po ang kung di ako nagkakamali, 24 ata yung pirma na kailangan para ma-impeach itong si VP Sara or sa impeachment. So hindi ko lang masyadong na-research yan kanina, Pero yun, pinapaalalahanan ko lang tayo na huwag tayo magpakasiguro, May panahon pa ang Senado. Dahil continuing body, ang expiration ng term ng 12 tatakbo sa Mayo ay sa June 30 pa. So, kaya ang Kamara ay automatic nag-elect ng 11 prosecutor congressman, matatayong prosecutor sa impeachment court kung magko-convene na ang Senado bilang impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. So, yun ang unang agenda, yung tungkol sa impeachment.
Pagkatapos yung other matters na tinatalakay ngayon dito sa huling araw ng sesyon ng Kamara bago ang kanilang break para sa... Kitang-kita niyo yung mga NPA, yo. Isang naka-violet, isang naka, ano ba yun, parang gray ba yun? O, chocolate. Todo palakpak, no? Campaign period sa 2025 May. Sino yung bumapalakpak na isa? Si Benny Abante? Si Benny Abante, oh. Term elections. So ngayon ay kalmado na ang Kamara. Na halal bilang prosecutors, baka pwedeng mailinaw natin sa taong bayan kung alin yung sumampang kaso. Dahil 4 yung final na yan, alin yung sumampa? Yan ba yung tungkol sa intelligence? Intelligence fund? Yung pang-apat, hindi pare-pareho naman, Sir Benny, na kumbaga ang dahilan ay doon sa mga impeachable offense. May kinalaman sa paggamit ng intelligence fund at saka yung confidential fund at saka yung sinasabi pa na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa First Family maging kay House Speaker Martin Romualdez. So yun na nga. Makita niyo, di ba, ang babaw ng impeachment. At kung bubusisiin mo naman ng gusto, wala naman talagang threat doon sa sinabi ni BP Sara. At ito, maliwanag na maliwanag dito na kaya i-impeach si BP Sara dahil kay Marcos, dahil kay Romualdez. So sino pa bang iisipin natin dito na sino bang may kagustuhan na i-impeach si BP Sara Duterte? So alam na this. Tsaka ito ang babaw nun ito yung saan na yun? Ito confidential fund. Tsaka yung na pagbabanta ni pagbabanta kay BP Sara, kay Marcos na wala namang pagbabanta. Una yung confidential fund, sinasabi nila na kaya daw ito daw yung isa na ginawa nilang impeach kay BP Sara o sinampang kaso or sinampa para i-impeach si BP Sara dahil yung pera daw hindi daw maipaliwanag kung saan ginamit. Isang ka nga nakakita. Sabi nga nung, sino ba nagsabi nung? Si Joel Chua ba? May nagsabi na isang congressman na dapat din daw, di ba, busisiin. Busisiin yung tawag dito, busisiin yung confidential fund ng Office of the President. Pero hindi daw pwede kasi confidential nga daw. Pero pagdating kay BP Sara, pilit nilang pinapa-explain. Pilit nilang binubusisi. Diba? Ay confidential fund nga yun eh. Tapos papabusisi mo. Tsaka wait lang, no? May nakakalimutan tayong issue. Bakit hindi na napag-uusapan yung pinangako ni Marcos Jr. na pag-uusapan sa Senado yung about sa flood control? Gago! Hindi totoo yan, ha? Diba nangako siya na pag-uusapan daw yung budget ng flood control sa Senado? Parang wala akong napanood. Parang wala akong napanood na ganun Ano yun? Kaya mo, nakakala nyo, nakalimutan ko na. Hindi pa nakalimutan nyo. Hanggang ngayon, pinaasa tayo dun, pero dumating na sa impeachment kay BP Sara Duterte, wala pa rin. Bagay, yung pagpapadrag test ni Marcos, wala pa rin din hanggang ngayon. Gago! So yung mga banateros, mga kabiyaya, anong may kukomento nyo dito sa ginawa ng Senado at ginawa ng Congress at itong mga sinabi ni BP Sara Duterte at ito ni Congressman Pulong Duterte? Comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Paipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin yung join button at super thanks dyan. Oo, yung pag-share, pag-like, napakalaking bagay po niyan para sa aming mga YouTube channel. Syempre, nandyan din po ang Banateros Brothers, Banat Bay, Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, and Paring RJ. Si Paring RJ, yan po yung editor ni Banat Bay na isa na rin po sa mga Banateros Brothers. Nandyan po sa description ng kanyang link ng channel. Pakisubscribe na rin po. Maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo.
banateros ay tinutulungan.